Welcome naman sa may another YouTube channel natin mga kasid. Bali mga kasid Reflux. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, ingat po tayo dahil may bagyo pong paparating. Baka naman ang sarili natin kasi pag malamig kasi, pag may acid tayo, yung pakiramdam natin, palagi tayong nilalamig. Ngayon mga kasid, kalakayin natin mga kasid yung naranasan ko sa acid reflux nung kalakasan ng acid reflux ko. Bale, yung bakit ba tayo pumayat? Nangyari sa akin, nung kung pumayat ako, sa experience ko kasi sa acid reflux, bale, yung hindi na ako makatulog ng maayos. Kasi nga, bigla kang may mga iniisip ka na parang hindi ka makatulog kahit anong gawin mong tulog, talagang hindi ka makatulog. Gabi-gabi yun, kaya isa din yun na bakit tayo pumapayat. Pangalawa, yung wala na tayong gumana kumain. Kasi pag kumain tayo, mabilis tayo mabusog, tapos nagbabara pa yung lalamon natin. Kunting kain lang, bloated na tayo. Para tayong may hangin sa loob na mahirapan tayo maghinga. Tapos, pag na-bloated na tayo, yung pakiramdam natin, kinakabahan tayo na parang iba yung pakiramdam natin na hindi tayo hindi tayo mapakali na parang akala natin atakin ng high blood, atakin tayo ng sakit sa puso. Ganon. Tapos, yung isa din yung nahihilo ka. Isa din yan makapayat yung nahihilo ka kasi nakatakot eh. Kahit may kausap ka lang, bigla kang parang yung sasabihin mo, parang hindi ka makapokus. Tsaka parang ayaw mo magtagal pagkausap ka kasi yung pakiramdam mo parang kang mahilo na, parang ayaw mo may kausap kasi yung pakiramdam mo iba eh. Yan ang naramdaman ko pag eh. Tapos kahit anong gawin nating kain, kung acid reflux talaga tayo, hindi abutan na isang buwan yan, mga dalawang linggo, 3 linggo, maranasan mo lang na bigla kang payat. Tapos, palaging sumasakit yung ulo mo niyan na parang mabigat na parang sumasakit araw-araw. Ganun yung Tapos, yung talaga yung mahirap yung talaga, yung pagtulog mo na matulog ka na, tapos gusto mong pumikit, kaso yung isip mo, parang maraming iniisip na di mo alam tapos pagising mo pag tayo mo, nabila kang tayo, parang mahihilo ka bigla na parang ang bigat ng katawan mo na minsan sumasakit yung buong katawan mo, halos lahat yan, masakit. Tapos paggabi pa, paggising mo, yung paa mo parang walang lakas na parang mahilo, tapos dito, parang kumakabog-kabog yung dibdib mo. Ganon, tapos, palagi ka na lang natatakot na yung isip mo kasi negative na palagi para kang nawala ng gana sa isip mo, parang nawala kang gana, bigla ka na mapaisip ng kakaiba sa isip mo na bakit ako nagkaganito, bakit ganito yung katawan ko. Tapos yun, binabantayan na lang ang sarili mo na
kailan na-atake siya, oras na, atake na naman, ganon. Tapos pag nagugutom ka, hindi ka na mapakali niyan, tapos nanginginig ka yung katawan mo, nilalamig na pag gutom ka. Ganon, yung ramdaman natin pag acid reflux tayo. Tapos, yung mata natin parang mabigat na parang antukin na ganon. Tapos yung tiyan talaga natin isa dahil na parang may mga gumagalaw-galaw dito, parang may mga ang iba kasi pag anxiety na mayroon ng gumagalaw sa katawan na parang bukol-bukol na parang umano na pupitik na dito yung mga utak natin dito, nakala mo pag pumipitik yan pag na nabali, mamatay tayo, yun ang sa isip natin. Tapos, pag naano tayo, pag may balita tayo na, uy, may namatay na mga kapitbahay, may nadisgrasya, balik tayo. Ganon, ang pakiramdam din natin para tayong, baka ako na ang isunod nito. Baka ganito, baka ang katakot. Ganyan tayo mag-acid tayo. Pag malakas acid natin, wala tayong magawa niyan. Kahit ano pa inumin mo, wala kang magawa niyan talaga. Talagang tiisin mo talaga yan. Kasi, kusa namang sa tagalan yan, makukontrol mo yan, at mawala din yan. Ganyan lang maka-acid. Talagang labanan nyo na lang yan. Huwag kayong inom ng mga gamot na ganito. Marami nagsabi na acid reflux gamot daw dito. Hindi totoo yan. Nagagaling lang yung acid mo pag talagang control mo na. Kasi, ang atake kasi, paulit-ulit lang yan eh. Pabalik-balik lang yan eh. Siyempre, pag balik-balik, alam mo na ang gagawin na, ito, acid ganito, ganito. Kaya, ang ano lang sa atin, huwag lang tayong mag-isip ng masama laban sa sarili natin. Kasi, ang isip din natin kasi, magkatotoo din kasi kung ano yung nangyari. Dapat, pag, example, isip na parang iba na yung pakiramdam mo na, gaganunin mo yung, utak, ulo mo para, yung inisip mo na negative, mawala yung palitan mo ng ibang inisip. Tapos yung pag may acid ka, parang nakatulala nakagano na tulala. Kasi wala ka sa isip yung may gumugulo sa isipan mo hindi ka na focus ganun ang acid reflux. Kaya, huwag tayong matakot yan kasi normal sa may acid yan na mga ganun mga pangyayari, ganun. Kasi ganyan naman ako dati pero bakit nawala sa akin, nalabanan ko. Kasi nga, ang acid natin control na. Marami nagsabi diyan na ang acid daw, gamot daw yung ampalaya, gamot daw yung mga binibili nila mga produkto. Hindi totoo yan. Nagagaling lang tayo pag control na yung acid natin. Ganon lang mga ka-acid reflux. Hanggang dito lang mga ka-acid reflux. Maraming salamat.